Hi mga kabatas! Welcome back. Today, pag-uusapan natin ng isang malungkot pero napakahalagang topic, ang tragic accident sa SCTEX involving a Solid North Transit bus. 12 ang namatay at 28 ang nasugatan. Pero ang tanong, sino ang mananagot? May habol ba ang mga biktima? Let's break it down legally. Sa mga ganitong aksidente, maraming pwedeng managot. Hindi lang yung driver, pasok dito ang mga legal concepts like negligence, vicarious liability, at civil liability. Ibig sabihin, may pananagutan ang driver, ang kumpanya, at minsan pati ang gobyerno. Unang-una sa listahan si Teodoro, ang driver ng bus. Ayon sa report, nakatulog daw siya habang nagmamaneho. Very clear ang case of negligence ito. Ayon sa Article 2176 ng Civil Code, kapag may kasalanan o kapabayaan na nagdulot ng pinsala sa iba, obligadong magbayad ng danyo. At sa kaso ng heirs of Generoso Lumbang versus People, sinabi ng Supreme Court na ang kapabayaan sa pagmamaneho ay pwedeng mauwi sa criminal at civil liability. So dito, pwedeng kasuhan si driver ng reckless imprudence resulting in homicide at physical injuries under Article 365 ng Revised Penal Code. Hindi lang si driver ang mananagot, pati ang kumpanya, ang Solid North Transit. Bakit? Dahil sa principle ng vicarious liability. Ayon sa Article 2180 ng Civil Code, ang employer ay liable sa actions ng employee basta ito ay ginawa habang ginagampanan ang trabaho niya. At tulad na lang sa kaso ng PNR versus Cuenca, pinanagot ang kumpanya ng Supreme Court dahil sa kapabayaan ng driver nila. So, kung totoo ngang pagod o overwork ang driver, mas lalong may pananagutan ang Solid North. Paano naman yung ibang sasakyan na nadamay? Kung merong nakitang kapabayaan tulad ng maling pagparada o hindi pagsignal, pwede rin itong managot. Ayon sa Article 2176 ulit, lahat ng may kontribusyon sa aksidente dahil sa negligence ay pwedeng makakasuhan. Kung kulang sa ilaw at wala sa ayos ang signage o may sira sa toll plaza, pwedeng managot din ang toll operator. Under Article 2180, kailangan nilang tiyakin na ligtas ang daan para sa mga motorista. Sa kasong De Guzman versus Republic kung saan sinabing pwede ang gobyerno o operator kung may negligence sa road design or maintenance. Yes, kahit gobyerno pwede ring managot kung mapapatunayang may mali sa design ng kalsada o may kapabayaan sa maintenance. Sa De Guzman case, sinabi ng Korte Suprema na pwedeng kasuhan ang gobyerno kung may patunay ng defective road. Recap lang tayo. Unang-una, criminal liability para sa driver dahil sa reckless imprudence. Ikalawa, ang civil liability na pwedeng impose sa driver at sa Solid North Transit bilang employer. At ikatlo, pwedeng may insurance claims. Pwede rin mag-claim ang mga biktima sa insurance. Pero depende sa policy. Baka habulin pa rin ang may kasalanan. Sa huli, malinaw na ang negligence ng driver ang ugat ng aksidente. Pero dahil empleyado siya, vicariously liable din ang Solid North Transit. Maari rin may pananagutan ng ibang driver, toll operator, at ang gobyerno kung may makitang ebidensya ng pagkukulang. Ang mahalaga, may karapatan ang mga biktima at pamilya nila na humingi ng hustisya at kabayaran. This is JM, and again, I will always be your law companion.